again, before I start, okay lang po ba na yung question po natin about the business is ilista nyo po muna, and then after this presentation po is magkakaroon po tayo ng question and answer para ma-clarify po natin lahat po ng mga naisip nyong tanong while watching this tech forum. So let's start. So the name of our business is Up Your Servicio. Pag-usapan po muna natin kung ready ka na ba sa next big tech business in the Philippines. Ano ba yung mga booking experience mo na? Either Shopee man yan, Lazada man yan, or Grab or Foodpanda man yan. So kung ikaw po nakaka-experience ka na po ng ganong klaseng booking, I believe makaka-relate ka po dito. Pag-usapan po muna natin yung history po ng online booking app dito po sa Pilipinas. Let's start with Grab. So si Grab po, sa mga hindi po nakakaalam, Grab started po in the Philippines ng 2013 but originated from Malaysia noong 2012. Alright? And then, si Lalamove naman po is nag-start po from Hong Kong noong 2013 and pumasok po siya dito po sa ating bansa ng 2017. So si Foodpanda naman po, sa mga nakatry mag-order kay Foodpanda, alam niyo po ba na si Foodpanda is from Germany at start po siya ng 2012 at masok po siya ng Philippines ng 2014. And si Shopee, I believe, even yung mga nasa province po right now is nakaka-order dito, no? So, ito po is nag-start po talaga ito from Singapore ng 2015 at late 2015 din po, pumasok to sa Pilipinas. So, try to imagine po, simula po nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon po ng new normal. Meron pong mga business na, sad to say, nagsara, but there are some businesses po na, kumbaga, parang mas lumago sila. And one thing po na na-observe namin is itong mga business na lumago, kahit meron pong pandemya, ito po yung mga business na nag-adapt into technology. So, ano po yung next mobile booking app? After ng transportation food parcels, what's next? Dito po papasok yung AYS Instant Services. Ang maganda po dito, pag-usapan natin ito pong mga tech disruption na to. So, si Grab po, kung mapapansin nyo, ang dinisrupt po niya is yung toxic na taxi culture. So, who among you po yung naka-experience na umuulan? Siyempre, ikaw gusto mo ng umuwi. Pumara ka ng taxi, tapos ang pagpara mo ng taxi, di ba nagulat ka, meron pa palang interview. Di ba, saan ka pupunta? Di ba, magkano ang binabayad mo? Tapos ang masaklap po doon, minsan, pag hindi pa kayo nagkasundo, hindi ka papasakayin. Pero may mas worse pa doon. Paano? Yung pinasakay ka na, tapos nag-usap kayo sa loob ng taxi, minsan parang 5 minutes ka nang nakasakay, tapos nagulat ka, pinapadagdagan yung bayad sa'yo. Pag hindi ka pumayag, papababain ka. Diba? So, itong mga bagay na to, ito po, kumbaga yung dinisrupt ni Grab. Pwede ka na ngayon na makapunta sa gusto mong puntahan na nakasakay ka sa mabangong sasakyan, mabait na driver, diba? Kumbaga, convenient pag ibubuk mo. Tama? So, pag-usapan naman po natin, itong si Foodpanda. Ano naman yung dinidisrupt po neto? Alright? So, si Foodpanda po disrupts the culture of sloppy food delivery. For me, parang medyo mahirap pag o-order ako through landline. Ang tagal dumating. Diba? Minsan naliligaw pa yung rider. Ganon siya. So, ang kagandahan dito, nung pumasok po si Foodpanda, from that kind of sloppy food delivery, si Foodpanda, mas pinadali niya. Diba? Nakikita mo na yung menu. Diba? Kumbaga, nakikita mo na yung prices agad. Namomonitor mo din kung nasa na po yung rider na magdi-deliver ng pagkain mo. So, dahil namomonitor mo kung ilang minute, ngayon, alam mo na gantong oras dadating yung in-order mong pagkain. Tama po ba? Next naman po si Lalamove. Ang dinisrupt po ni Lalamove is ito pong slow delivery in the Philippines. So, dati po, dahil wala tayong option, pag meron po tayong mga ipapadala na kahit anong bagay, minsan, 3 days, 1 week, 2 weeks, diba? Pumasok si Lalamove, especially kapag around Bulacan or Cavite or Laguna or Pampanga, napapadala mo agad ng hours lang po, oras lang ang pinag-uusapan. So, because of this disruption, mas napapabilis mo ngayon nare-receive yung delivery or yung parcel mo. Alright? And ito naman po, si Shopee. I believe lahat po kayo makaka-relate dito. Shopee disrupts the high pricing of products and became the basis of cheaper yet same quality goods. So, ang maganda po dito, simula nung nagkaroon ng Shopee, kumbaga, kaya mong makabili ng mga bagay na mas mura compare sa kung bibili ka sa mall. My point is, meron binigay na option si Shopee na kung saan pwede kang mas makamura. Tama po? So, dito po kay Up Your Servicio, sa simpleng paliwanag po, ang maganda dito, kung si Shopee po is marketplace of products, sa atin naman po is marketplace of services. Kung sa Shopee, makakapili ka ng mga murang gamit, dito po, ang maganda dito, any services na kailangan mo, diba? Basta po legal ha, pwede mo na ngayong mabook sa app natin. So, dito po, maiiwasan natin yung mga nananaga, ayan parang si Kuya, diba?
kidding aside. So, dito po, ang maganda po dito is meron ding mas malawak na option. Especially sa mga serbisyo po na mahirap hanapin. So, later po, i-discuss din po natin yan. Tayo po is nag-research and development noong 2021. So, ang maganda po dito, 2021 po, yung research and dev natin right now po is 2024. Ibig sabihin, meron na po tayong proof of concept at talagang dito po makikita natin na matibay yung mismong company. Right? So, right timing po tayo at the same time, merong sustainable niche market. So, dito po, sa market readiness, dito po sabi, the Philippines has rapidly growing urban population as of 2020 over 48 and increasing middle class population. Actually, nung nabasa po namin itong research na to, talagang sinabi po talaga namin na nasa tamang opportunity po tayo. Why? Tataas po yung percentage ng middle class, lalaki din yung mga buying power ng mga Pilipino. So, ang maganda din po dito, Filipinos using the internet, out of 100% po, 83% internet penetration rate with over 83 million user. Sabi po ito sa Statista 2023. So, ibig sabihin, majority po ng mga Pilipino right now, sanay na gumamit ng internet. And sabi din po dito, smartphone users in the Philippines, approximately 74% of the population. So, next naman po, ayan. So, pag-usapan naman po natin yung demand data. 'Di ba? Baka kasi sabihin nyo, ma'am, gano'n naman kaganda itong opportunity na pinag-uusapan natin. Kumbaga, maganda ba talaga ang future dito? So, pag-usapan natin yung demand data. Sa aircon cleaning and repair pa lang po, meron pong 15 billion annually, ibig sabihin yearly. And actually, ito kung makikita niyo po, isa sa pinakamalaki din is yung salon services. 'Di ba? So, ito po, itong data na to, ito po yung, kumbaga, nagsasabi na you're on the right opportunity. Kumbaga, ito po yung klase ng opportunity na hindi putyo-putyo lang yung kitaan. If you're looking for your breakthrough, tama? Kumbaga, kung matagal ka nang nagdadasal ng opportunity na pwede mong simulan. Tama po ba? So, maganda dito, total market size po neto is 781 billion and projected market size in 10 years is 1.7 trillion pesos. So, mamaya pag-usapan natin kung paano ka makakakurot sa 1.7 trillion pesos na yan. Alright? So, syempre, every concept talaga na maganda, dapat meron kang mga challenges po na sinusolusyonan. Unang-una is the inconvenience on availing services. So, let's say for example po, meron kang gustong ipaayos sa bahay mo, pero hindi mo alam kung paano mo mahahanap yung serbisyo na yon. So, ito po, nasolusyonan rin po ng AYS, ito pong inconvenience. And next naman po, na sinusolusyonan po natin is lack of reliable service provider. So, ito po yung mahirap, somehow through referrals lang din, or hindi mo po talaga kakilala yung mga service provider na pumupunta doon po sa area mo. 'Di ba? So, ang maganda po dito sa AYS, meron po tayong transparency on service quality. So, sa app po natin, meron po tayong features na kung saan meron po tayong rating system at meron po tayong feedback system, just like po sa Shopee. 'Di ba? Pag ikaw kasi first time mong bibilin yung product, syempre hindi mo naman alam kung okay ba yun or hindi. Normally, magbe-base ka po doon sa feedback or yung mga nasa comment section. 'Di ba? So, sabi po dito, a survey by Nielsen found that 88% of consumers trust online reviews as much as personal recommendation, which is true. Ano ko po nasabi? Halimbawa, ako po, order po ako sa Shopee. Merong isang, meron isang product na mukha naman siyang legit, pero wala kasing feedback. Meron naman dong isa, medyo mahal ng onte, pero ang gaganda ng feedbacks at 4.9 or 5/5 ang ratings. Doon ako o-order. So, maganda po dito, isa din po ito sa sinusolusyonan po ng AYS. Ibig sabihin, pag ikaw magbubook ka ng serbisyo, you have the opportunity to check the feedbacks po and the ratings para reliable po yung mismong service provider na mabubook mo. Alright? And ito po, pinaka-importante syempre, kasi kung si Grab hanggang gate lang, hanggang pinto lang, as well as si Lalamove, ang mga service provider or mga skilled workers po kasi is pumapasok po yan sa bahay. So, one of the common problems na sinosolve natin is the safety and security concern. So, dito po kasi, all of our service providers are verified providers. Ibig sabihin, lahat po ito is merong NBI or police clearance. Napatunayan po nila na kaya po talaga nilang i-deliver yung serbisyo na yon. At the same time, pumasa din po ito sa ating psychological analysis. So, makakasiguro po kayo na yung mga service providers sa app natin is, kumbaga, somehow is sobrang layo in terms of safety and security compare sa true referral
referrals lang po, kakilala ng kakilala, or sa Facebook Marketplace. I-highlight ko lang po, kasi sa Facebook Marketplace po, syempre ang harsh mo naman kung magbubook ka doon, let's say for example ng plumber, tapos tatanungin mo, kuya, pwede bang pasend ng NBI or police clearance mo, di ba? At least dito sa AYS, hindi mo na kailangang itanong, kasi sure ka na ito pong mga SP natin is walang hits po talaga. And ito po, isa sa pinaka-importanting na solve din natin is yung time management issues, katulad nga po ng sinabi ko kanina, lalo na po sa mga may trabaho, di ba? At may gusto po kayong i-avail na services, minsan ang hirap pagtugmain nung oras mo at nung oras nung skilled workers or service provider na ibubuk mo. So, dito po sa ating app, meron po tayong flexible, convenient booking. You have the option na kayo po yung magse-select ng date and time, di ba? Kung kailan nyo gustong i-book. So isa din po sa sinosolve natin is the lack of career opportunities for service provider. We strongly believe na majority po ng mga service provider dito sa Pilipinas ay skilled po talaga. Hindi lang po ma-showcase yung services nila. And kung meron lang pong opportunity na kaya pong ma-highlight or kumbaga ma-showcase yung services nila, I believe marami po tayong matutulungan. At the same time, marami din tayong mga OFWs, di ba, na mapapauwi. Kasi yung mga OFWs na yan, every time po na may nakakausap akong OFWs, lahat po sila may skills eh. Right? So, service providers struggle to find consistent work and reliable clients. So, ang maganda dito sa AYS is an opportunity-oriented platform. The app connects service provider with steady stream of customer, improving their career opportunities. So, kung ikaw, skilled worker ka at nahihirapan ka, di ba, na makahanap ng customer, maganda po, ma-enlist mo yung service mo sa app natin. At kung ikaw naman po is skilled worker ka, meron kang mga previous customer at gusto mo pang palawakin yung, or gusto mo pang paramihan yung customer mo, maganda po, ma-enlist natin ito pong service nyo sa app. So, next is the low visibility for small and medium service provider. So, ang maganda po dito, pagpasok ko ng mga service provider, maliit man yan, medium man yan, ang maganda dito is halos pantay-pantay po kayo nung mga malalaking company na, di ba? So, somehow, nagkakaroon po kayo ng opportunity na ma-highlight din yung services nyo nang hindi gumagastos ng sobrang laki for the marketing, di ba? Next naman po is the customer service and dispute resolution. So, katulad po ng sinabi namin kanina, syempre, halimbawa, ikaw nag-avail ka ng services from referrals of referrals lang, di ba? Minsan mahirap balikan eh, kasi wala ka naman ng connection dun eh, di ba? Dito po, ang maganda dito, meron po tayong customer service system. So, the app provides customer service system and efficient dispute resolution process. So, in terms of damage or crime, ang maganda po dito, meron po tayong legal team or meron po tayong legal department. So, yun po. Next, kung nagagandahan po kayo sa platform or concept natin, si Up Your Servicio is powered by NNT Corporation. This is the company behind AYS. Sino nga ba si NNT? Diba? So, si NNT po is a technology company. It's a tech company with 13 years of experience in the tech industry. So, kung makikita nyo po, hindi siya baguhan. Diba? Matagal na po siya bago po magkaroon ng AYS. And we are proud to say na end-to-end capable po yung company natin. So, from developing to integrating to marketing. Ma'am, ano po ba yung developing, integrating, marketing na yan? Kasi sa totoo lang po, ang dami ko pong na-encounter. Ma'am, naisip ko na yung ganyang concept eh. Ang maganda dito, madali lang naman pong gumawa, lalo sa may mga budget. But, syempre, normally, nagkakaroon sila ng challenge in terms of marketing. So, ang maganda po, yung company natin is from the very start, developing hanggang marketing, kaya po natin. Alright? And this is our previous project, mga website po, a business owner po na nakikinig right now, and if you want to digitalize your business, let us know. And ito po, previous project po natin na mobile app, gumawa na rin po tayo ng app from St. George University. It's a social network app for graduates. Ito po ang ating CEO, si Mr. Gerald Bautista, ang pinaka-brainchild po ng ating business, no? This is our founder. At siya din po ang aking direct mentor in this business. So, sobrang dami ko pong natutunan sa taong to. At ito naman po yung building natin. Main office po natin is sa 12 Pajo Street, Xavierville, Ave, Quezon City. And we are proud to say na ito po ay company-owned. So, talagang kung makikita nyo po, heavily invested po tayo. At pag ganito po yung company, di ba, na sasamahan mo, mararamdaman nyo po talaga na we are aiming long-term. Hindi po tayo fly-by-night, hindi po short-term, hindi mid-term, long-term po talaga. Meron din po tayong training school, so accredited din po tayo ni TESDA. Di ba? So, ayan siya. And in terms of legality, syempre, kung nakita nyo naman po, ang ganda ng konsepto, ang tanong, legal ba yan? So, yes, we are 100% legal. This is our flagship product. Again, Up Your Servicio, pwede nyo rin po itong i-download after this tech forum para makita nyo rin po. Sa mga nagtatanong, ma'am, ano-ano po ba yung mga services or sino-sino po ba yung mga skilled workers na pwede dyan? Actually, we have 3
qualifying questions lang po. Unang-una, kung instant ba yan. Pangalawa is meron bang naghahanap at meron bang willing mag-provide ng services na yon. So name it kahit ano po, from plumber, technician, massage therapist, sa mga salon, 'di ba, electrician, even po sa mga labandera, 'di ba? Pwede din. Ayan, so mabibigyan natin sila ng pagkakakitaan. So eto na po ang pinakaantay ng lahat, no? So you can earn and be rewarded as we grow our AYS community together. Ano nga ba ang roles and profits? So si Neopreneur, ang goal po or ang role ni Neopreneur is to enlist service provider. So early adopter, entrepreneur, endorser. At sa service provider naman po, syempre siya yung nagpo-provide ng skills. Then sa AYS is the marketplace, technology provider, opportunity giver, and service provider, verifier. At syempre si customer, yung user and customer natin. So dito po ang nakakatuwa, kung mapapansin nyo, kaya naman po talagang maging successful ng company without the Neopreneur concept. Pero kung mapapansin nyo po, dito po is yung kitaan, 'di ba, sa 100%. Yung 20% po na remaining is hinati or hating kapatid si company at si Neopreneur. So ibig sabihin po ba, ma'am, yung company saka yung Neopreneur magkasing laki po ng income? Yes, 'di ba? Before that, sabi nga po nila, para makapag-build ka ng ganitong klaseng business, talaga namang maglalabas ka po ng malaking capital. Well, eto po napatunayan ko na rin to based on sa mga na-encounter ko before. Kasi ako po everyday po nasa field ako. Actually, may nakuha pa nga po akong feedback na, ma'am, ang yaman nyo naman po pala yung company. Kasi dalawa pa yung app nyo, 'di ba? Isa for the user and isa for the service provider. Kasi before daw, tinatry nilang magpagawa ng app, talagang million po talaga. So, eto po, ang maganda po dito, hindi nyo na kailangang gumastos ng million operating expenses or whatsoever. Ang good news po dito is si Appier Servicio na po ang bahala. Sa mga nagtatanong, ma'am, may capital po ba yan? Well, sasagutin ko na po, all the business po merong capital. So, dito po, sa mga nagtatanong, we have two kinds of package po. The startup package and the builder package. So, ano po ba yung kaibahan ng dalawa? Okay? So, ito po, startup package, commonly known as student package. This is worth 4,988 and the builder package is 14,888. So, sa 4,988 po, pwede ka lang pong mag-register ng 8 service provider. Pag sumobra dyan, kailangan mo ulit dagdagan. So, meron kang online monitoring system and multiple ways to earn. So, wala po itong business kit kasi ito po ay parang down payment lang po ni builder package. So, dito naman po sa builder package, meron ka pong marireceive na business kit. Includes entrepreneurial, digital marketing, digital content trainings, and workshop worth 30,000. So, kung ikaw gusto mong masimulan yung business ng smooth, kompleto, diba? Kasi normally, ang tanong nyo po, after mag-onboard is, paano ko sisimulan? We highly recommend the builder package kasi ito po, kompleto na, diba? May training na, may mga marketing collaterals ka na, meron ka na rin pong business package. This is the builder Neopreneur package. Ito po yung inclusions niya. Yung business kit po natin is meron 2 tarpaulin, meron pong 30 service provider activation slot. Diba po kanina sa 4,988 is 8 lang. Dito po merong 30. So, mas value for money siya. And meron din po itong business guide. Also, meron ka na rin pong personalized website with inventory and accounting. So, para ka ngayong may online secretary, right? So, perpetual e-franchise, ibig sabihin one-time payment, 'di ba? Lifetime na po itong business mo na to and no additional cost on technology upgrade. Ibig sabihin, yung mga paparating po natin na mga concept papasok na po dito sa 14,888. So, eto po, paano nga ba kumita bilang Neopreneur? So, meron po tayong multiple ways to earn. So, the first way to earn po natin is pwede mo pong i-enlist or i-activate yung sarili mo as service provider kung ikaw po ay merong skills. This is the sample income per booking transaction. So, let's say for example, ang rates mo is 1,000 at nagkaroon ka ng 4 na booking. Let's say for example, sa isang araw through our app. So, meron ka ngayong 4,000, 90% ka doon kasi service provider ka at Neopreneur ka at the same time. So, kung natatandaan nyo po kanina, di ba sa Neopreneur po may 10%. So, you can earn 3,600. Okay? Second way naman po natin is the service provider activation. Ma'am, paano po yan? Wala po akong skills. Huwag po kayong mag-alala kasi ako po wala din po akong skills. Di ba? Pero, baka meron kang kakilala na service provider. Di ba? Ayan. Imposible naman po na wala. Di ba? Kasi, syempre, kung saan ka palang nagpapagupit ng buhok, service provider na yun eh. So, eto po, sa service provider activation po, let's say for example, ang kinuha mo yung builder, meron
meron kang 30 slots, sisingilin nyo lang po sila ng 500 pesos for the registration. 'Di ba? At pwede ka pong kumita ng 15,000 na sa registration fee pa lang ng mga service provider mo. O 'di ba, bawing-bawi ka na. Yung mga nagtatanong, ma'am, bakit po sisingilin sila? Ang maganda po kasi dito is, halimbawa, ang approach ko po sa mga service provider, 'di ba? 500 pesos lang, try to imagine, madi-digitalize mo or ma-showcase mo yung skills mo through our app. And third way to earn po natin is, pwede ka pong kumita ng 10% po sa bawat booking ng mga service provider mo. Ayan, paano yon? Dito na po papasok yung passive income. So, for example, ikaw po ay, ayan, neopreneur. Nag-avail ka po ng ating Builder Neopreneur Package. Nag-enlist ka po ng service provider sa iba't ibang area. Caloocan, Quezon City, Cavite. Nationwide po. Non-territorial po tayo. Kahit saan, pwede po kayong mag-enlist ng service provider. At every time po na nabubook yung service provider na yon, doon sa area na yon, meron ka pong 10%. 'Di ba? Unlimited po ito. Okay? So, this is our sample computation. Ayan, ayaw tumigil ng 10%. So, sample projection po natin. For example, may 8 service provider ka para conservative yung computation natin na nabubook ng 5 beses kada araw. 'Di ba? So, that's 40 bookings. Let's say, for example, ang rates ng service provider mo is 500 pesos. Eh, 'di ba, 10% ka lang doon? So, sa 20,000 po, may 10% ka. That's 2,000 per day and that's 60,000 per month. Ayan. So, actually, dito na po matatapos ang aking part, no? The next speaker will be my husband, mentor seller. Ayan, good evening everyone. Hello po, hello. So, pakilala ako bahagya, my name is Seller Salazar. I'm actually the husband of Julina. I'm also the top 1 overall neopreneur ng App Your Servicio. Okay, yes, I'm also a neopreneur, no? Konting background, no? I started doing business at the age of 16 years old. More than a decade na po ako nagnenegosyo and tuloy-tuloy pa rin natututo, no? I believed na yung experience ko on tech businesses, how we did market tech business is makaka-impact po sa inyo, no, kung bakit magandang gawin si EYS, no. Now, let me share to you my PowerPoint kung saan po iniwan ni Julina, no. Alright, so syempre the question is, sa ganda nung nakita mo, sa ganda ng negosyo, kung ikaw ay isang matagal na naghahanap ng isang negosyo na gusto mong sabayan, na magandang sabayan, no, na merong mataas na upside potential, no, sobrang ganda po, makasabay po kayo dito. Although this is an uncharted territory, this is very exciting, no, kasi there's no other way around naman, eh. This is the future of mobile booking apps, sama po ba? So now, let's talk about ikaw. Gusto mo ba expand yung business na ito nationwide? So kung nagagandahan ka rito, kanino mo po ba unang i-share ito? Of course, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, no, kapitbahay mo, katrabaho mo, no? Pero, what if meron ka rin kakilala sa ibang bansa? Can we actually expand this to global level, no? Guys, ang maganda po dito, ang neopreneur po kasi, kung mapapansin nyo, sa roles po ng isang neopreneur, he or she is actually an endorser din. Tama po ba? So, ibig sabihin, ikaw as early adopter po, ikaw as the entrepreneur part nung negosyo, merong part doon na pwede ka pong maging endorser. Nakuha po ba? Sabi nga ng may-ari ng App Your Servicio, naniniwala po ba kayo in every product, in every company may endorser? Sino po ba usually endorser? Artista, tama po ba? Diba sikat, tama po ba? Tignan nyo po ito, yung Smart po, ang kinuha pong endorser dyan, Catriona Gray, tama po ba? Beauty Queen, diba? Ngayon ang maganda po dito, yung Shopee po, kinuha po si Sarah G, diba? Magbe-Burmans na, kukunin yan si Jose Marichan, tama po ba? Diba? Ang sikat ngayon, Beanie, diba? Ang dami nilang endorsement. Guys, sa mga shampoo naman po, lahat ng mga naging girlfriend po ni Gerald Anderson. And then, yung katingko po, si Coco Martin. Katingko na lang, Coco Martin pa yung kinuha. Guys, there's actually a strategy, no? Na tinuturo rin naman po sa mga prestigious schools. Tawag po word of mouth advertising. It's actually the poor man's advertising, no? Na kung saan, sabi nila, instead magbayad ka ng milyon, pumonda ka ng milyon para sa isang tao na sikat na, babayaran mo siya at yayaman siya. Why not yung milyon, 'di ba? Hatiin mo na lang sa mga magiging affiliates mo sa community mo. Technically, our neopreneurs, 'di ba? So meaning to say, ikaw as neopreneur, okay lang po ba every time na pag-refer ka, halimbawa yung kapitbahay mo, 'di ba? Dinala mo siya dito sa tech forum natin. Nagustuhan niya, na-refer mo siya, may 1,000 ka. Nakuha po ba? Try to imagine po yung ka-work mo, nagustuhan niya, may 1,000 ka. For example po, yung kuya mo, ni-refer mo dito, nagustuhan niya, may 1,000 ka. Okay, yung kaibigan mo, ni-refer mo, may 1,000 ka. Guys, ang tawag dito, referral program. Ngayon guys, imagine nyo po, sabi ng iba, sir, magre-refer ako, mag-invite ako ng tao. Guys, it's very normal. Okay, wake up po. Gumising ka po, no? Guys, hindi tayo pinanganak kahapon. Normal na po, nagre-refer tayo. Tama po ba? Normal sa Pinoy yan. Tama po ba? Guys, kakain ka
ka po sa masarap na restaurant, minsan kahit di masarap, basta magandang picture, pipicture mo yan, share mo sa Facebook tama po ba? Diba? Tapos pupunta rin yung kaibigan mo, diba? Kikita yung restaurant, ikaw hindi, pero ikaw nag-refer ka, nag-endorse ka, hindi mo lang alam. Tama po ba? Ngayon guys, ang maganda dito, tayo, okay, as neopreneurs, magre-refer ka ng isang bagay na gusto mo at kikita ka. Tama po ba? Alam nyo po ba, yung ganitong konsepto po ay hindi na po bago. Tama? Kahit po TikTok, Paymaya, GCash, nung nagsisimula po sila magpakilala, nagpapadami po sila, may referral bonus po yan. Take a look at this, kahit po Lalamove, guys, yung Lalamove po, may referral rewards po sila. If you will visit po, okay, sa website ng Lalamove, guys, imagine nyo, may referral program rin sila. So, that's the point, no? So, it's actually an ecosystem, di ba, na magkakatulong po tayo sa bawat isa. Nakuha po? Ngayon, ito po, for example, ikaw, nag-refer ka na po ng Neopreneur, di ba? Siya po ay may kakilalang service provider. Nagpasok siya ng mga service provider niya. Siyempre, may 10% po siya. Tama po ba? Ngayon, kung may 10% po siya dyan, ano ka naman dyan? Meron ka po dyang 1%. Yun po yung maganda doon. Bakit? Kasi guys, hindi naman po lahat ng mga nagugustuhan yung concept ng App Your Serbisyo is maraming kakilalang service provider. Tama po ba? Yung iba po, maraming kakilala na magugustuhan yung konsepto rin ng App Your Serbisyo. Tama po ba? So, ibig sabihin, naging healthy yung ecosystem po natin. Diba? Nabibuild natin yung community, napapalaki natin yung brand. Naku ha? And then, ito po yung last way to earn po natin, guys. Meron po tayong tinatawag na indirect referral po. Ibig sabihin po nito, kahit hindi na po ikaw yung nag-refer, meron ka pa din. So ngayon guys, meron kang organizational cash rebates bonus. Okay? Gamitin po natin yung example natin dito. It's a Venn diagram. Okay? Ang Venn diagram po ay usually ginagamit po ng tatalino, di ba, mga scientists, di ba, pag gusto nila magpaliwanag. Okay? So dahil ako po yung magpapaliwanag, ako po yung scientist. Oo, joke lang po. Okay. So, kidding aside po, for example, neopreneur ka na. Okay? Ito si Jolina. For example, ikaw to, si Jolina. Let's say, for example po, na-refer mo po yung kapitbahay mo. No? Yung kapitbahay mo, may 1,000 ka po dyan. Yung best friend mo, may 1,000 ka po dyan. Pag nabasa po ng system sa indirect referral bonus, may 1,500 ka. Naku ha? What if yung kapitbahay mo, pinasali yung kapatid niya, okay? Yung best friend mo, pinasali po yung boyfriend niya, okay? May tig 1,000 sila kasi sila nag-refer, pero ikaw po, may 1,500 ka po dyan. So, ibig sabihin po, darating yung time, kahit hindi na ikaw yung nag-refer, kahit di mo nakakilala, kahit di pa ikaw yung nag-present, di pa ikaw yung nagpasali, nag-invite, nag-refer, may 1,500 ka. Diba? Sabi nyo ba, sir, networking yan. Guys, hindi po ito yung networking na iniisip mo. Product pa lang, diba? Yung product natin, yung mobile app, diba? Makakatulong tayo sa service provider. Hindi po tayo mag-aalok ng mga produkto, diba? Hindi po tayo maghahanap ng mga gustong pumayat, gusto lumakas, gusto pumuti, diba? Ito po ay isang concept na kaya nating makatulong sa mga kakilala natin na skilled. Tama po ba? Now, when we are talking about the network marketing concept, this is just a strategy para po ma-penetrate natin yung mga bayan-bayan sa Pilipinas hanggang maging global po tayo. Tama po ba? Kasi alam nyo po, sa tagal-tagal po na ginagawa po namin ito, nalaman po namin na ang Grab po ay dominating lang po pala sa NCR, particularly sa Metro Manila, diba? Or outside vicinity. Diba? Ngayon guys, try to imagine, no? Nung pumupunta po kami sa mga parte ng Visayas, nagsisimula pa lang po sila. And they have been in the industry for a decade na po, no? So, try to imagine. Ang tagal na nilang nag-ooperate. Penetrating pa lang sila. Diba? Pero tayo po, kaka-soft launching lang natin yung January 2021, we considered research and development po natin. Try to imagine po, no? May mga opisina na po tayo nagsisimula sa Tugigaraw, diba? Meron na po tayo sa Tacloban, sa Nueva Ecija, sa Cebu City. Okay? So, imagine nyo po, no? Napakaganda kasi nga po, merong community building approach. Nakuha po ba? Number 1, shared prosperity. Diba? Kung isi-share mo lang rin ito ngayon habang nagsisimula pa lang tayo, maganda na rin na meron ka sa bawat transactions po hanggang kaduluduluhan. Tama po ba? Number 2, community building focus po. Ang community building focus, peer-to-peer incentives are designed to foster a strong sense of community. Dahil nga po ang mga usually sharean mo naman po is yung mga taong may tiwala sa'yo or nagtiwala sa'yo, guys, mas lumalakas po yung community po na nabibuild natin. Pangatlo po, okay, yung collaborative initiatives. This is very proven and tested na po, okay, sa mga ginagawa po namin for the past months, no? Meron kami mga neopreneur na saan kung iisipin po namin na ako ang approach namin traditional, no? Trad, okay? Traditional approach ng isang tech startup, no? Parang ginawa ng Grab, ng Foodpanda, it will be harder to penetrate LGUs, communities, di ba? Pero dahil meron tayong neopreneurs, okay? Na merong connection po sa mga magagandang pwedeng maging partners po natin sa EYS. Sobrang laking advantage po. So ngayon guys, meron tayong neopreneur, dikit kay Mayor, ganyan. Meron tayong neopreneur, dikit doon sa kaibigan yung
ganito, yung head ng isang organization, ng isang LGU, ganyan. So, mas madali pong makapag-set ng meeting sa kanila for potential collaborations, no? Ngayon, ang maganda rin po dito sa community building natin is the innovation and improvement po, no? Sabi nga natin, active engagement from neopreneurs bring fresh ideas and innovations. Nakakatuwa lang po kasi meron tayo mga neopreneurs na dahil meron silang interest na talagang sumikat din ito kasi they're carrying the brand as their own, di ba? Kahit they are actually a neopreneur, di ba, magkano lang yung nilabas nila, pero feeling nila, atin to, ating lahat to, tama po ba? So pag may naisip silang idea that can actually help us to move forward, to grow the company, to expand the company, may it be approach or strategies, di ba? Shared thoughts po yan. And pang-lima, yung resilience against competition. Of course, competitors is something na hindi mo na po mapipigilan, hindi mo maiiwasan. Normal po na merong ibang magsisimula po na siguro almost similar pero when it comes to the community, pag meron kang malakas na community, di ba? Meron ring mga numbers of people na magtatanggol katulong mo. Tama po ba? So, ibig sabihin, ipaglalaban nila yung brand, yung concept, kasi nga po, parte sila nung community. Tama po ba? Diba? And then, lastly, we chose this because of the viral potential, no? Guys, try to imagine po, no? Yung approach natin on the neopreneur, sobrang to the grassroots Kumbaga, ikaw, naging member ka nito, ang una mong gagawin, papadownload mo yung app within your instant connection, immediate family, immediate friends, diba? Ganun yung mangyayari, tama? So, technically, guys, magiging exponential yung effect niya. Kaysa gumastos tayo ng milyon-milyon, diba, sa simula para lang kumuha ng mga artista, diba? Iba pa rin yung approach ng peer-to-peer. Also, on the viral potential po, I want to connect po yung user-generated contents, no? For example, our community members nasa 2,000 na, nasa 5,000 na. If we are creating, each of neopreneurs creating one contents per day, diba? That's a solid 2,000 to 5,000 contents per day, diba? So, the viral potential is so solid compared on approaching this traditionally. Tama po. So, that's the 6 reasons why we choose community building as the strategy to penetrate ng mas mabilis po yung mga areas. Nakakuha po ba? Of course, what's next for us? Okay, we already have a TESDA certified skills, education, and training, no? Pres Gerald Bautista and our COO met with the Director General Vidal Villanueva, no? Tapos ito po yung kanyang speech with the TESDA NCR. So, we want to help skilled workers have a platform for opportunities, no? LGUs, politicians, they love us, no? Kasi we are actually the solution sa isang matagal ng unresolved problem, no? Even the governor of Cagayan, no? Nag-courtesy call po kami, pero naging meeting na po ito, no, kung paano sila makakatulong, no? So this will be my last part, no? Let's talk about the diffusion of innovation on any innovation that might actually happen, no? May it be fashion, technology, trend, laging ito po yung nangyayari. And you need to understand this, no? Nasang part na po tayo niyan. This also means we know what we are doing, no? Yung first 2 part nung curve is actually the early market and the next 3, the mainstream market. Meaning, merong part na maaga pa lang yung company, pioneering, early stage siya, no? Nagsisimula pa lang before it booms, before it actually go to momentum, no? The momentum part, of course, ay yung peak nung curve. Describe ko lang ano pinagkaiba niya mga yan, okay? Yung laggards po, mga sobrang skeptic niyan, latak na po yan, okay? Mga talagang kahit anong gawin mo po, sobrang dami nilang questions. Instead na solutions yung hanapin nila, ang hinahanap nila butas, no? So, naghanap sila perfectionist yung mga yan. Yung late majority po, very conservative, no? They have a requirement for them to be on board, no? Bago sila sumali. Yung early majority po, they have a little requirement po. Okay, gusto lang nilang maramdaman na talagang gumagana siya. Okay, yung early adapters po, hindi pa man gumagana, hindi pa man ganun kaganda, hindi pa man ganun kasikat, pero ang pinanghahawakan niya yung potential, ang pinanghahawakan niya yung vision po nung concept, 'di ba? Kung nararamdaman ba nila na may potential talaga to, talagang feeling nila 100% magbo-boom ito. Okay? So yung innovators po, this is actually maliit na percentage lang siya ng population bago ito i-adapt na maraming tao, no? So the first 2 is actually the hardest, no? Pero high risk, high reward, no? The first 2, the innovators and the early adapters, usually, ito po yung nagcro-cross ng bridge to the momentum. Sila yung gumagawa ng way para mag-momentum po yung concept, di ba? Bakit ito sisikat? Nakuha po ba? Itong mga to, consider this bandwagon. The chasm or the chasm is actually the facing kung kailan po natin tinatawid mula sa time na hindi pa ito sikat, papunta sa sikat na. Ang tanong, anong klase
klaseng personality ang meron ka? Are you someone who's willing to take risk, diba? To be an early adapter, to be part of the community na magpapasikat neto? Or sasabay ka na lang kapag sikat na siya? Diba? Tingnan mo na lang yung Grab. Yung mga early adapters nila, grabe po yung profit, yung return na binigay po sa kanila. They took the risk. Tama po ba? Pero yung mga sumabay po sa time na sobrang sikat na nung Grab, saktong pangkabuhayan na lang yung kikitain nila. Tama po ba? It's very important po na makasabay ka kung ikaw ay matagal na naghahanap ng masasabayan. Kasi gaano kadalas sa buhay mo na merong opportunity na pinalagpas mo. Tama po ba? Gaano kadalas? Lalo na guys, ang pagsisisi nasa huli yan. Diba? Nakita mo na, hindi mo pa nasabayan. Diba? Tandaan nyo po, hindi mo kailangan mag-isip, diba, na mahabang panahon para malaman mo kung ano yung tamang desisyon. Hindi panahon na nagsasabi. Kasi minsan, kakahaba nung panahon, kakahintay mo, kakaisip mo, namimiss mo yung opportunity. Ang laki na nawawala sa'yo. Tama po ba? Ang totoong kailangan mo para malaman mo yung tamang desisyon, tamang impormasyon. After this presentation, ask questions. Kung meron mang hindi klaro sa'yo, kung meron man gusto mong linawin, kung meron mang kahit anong pumipigil sa'yo para simulan to, mabuild mo lang yung business confidence mo, tanungin mo. Tama po ba? So, I just want to end this with a strong message for you. Actually guys, hindi ko naman po kayo kino-convince eh. Wala naman po akong kapangyarihan mag-convince talaga, diba? Kasi sabi ng iba, sir, ang galing mo magsalita, siguro nang-convince ka. Guys, hindi ko po trabaho mang-convince. Ang trabaho ko po mag-share nung negosyo. Ang trabaho ko po magpayaman ng tao. And guys, kung i-search nyo po ako, my name is Seller Salazar, Celerino Francisco Salazar, pero you can search po Seller Salazar lang. I use that. That's actually my nickname naman talaga. Seller Salazar po, no? And I am a businessman. Would you think I would sacrifice my name, my face, my credibility nasa lahat ng social media? Hindi ako sobrang sikat, pero nandyan po ako. I'm actually visible, no? I have contents, no? So search me, di ba? So kung magsasabi ako ng isang bagay na hindi totoo, di ba? Bakit ko naman gagawin yun? Tama? Negosyante po ako. So, I'm only here to inspire you. Guys, lagi mong tandaan na sa buhay ng isang tao, laging merong isang tao na magsisimulang basagin yung kahirapan sa angkan at pamilya nila. Kung hindi ikaw yun, sino? Kung hindi si Appior Serbisyo, ano? At kung hindi ngayon, kailan? Kailan mo sisimulan? So, thank you very much guys. Tapos na po tayo and God bless you all. Thank you.